Pangulong Bongbong Marcos nasa Japan para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadalo rin siya sa Asia Zero Emission Community o AZEC Leaders Meeting, kung saan manghihikayat siya na mamuhunan sa renewable energy ng Pilipinas, tulad daw ng mga wind farm sa Ilocos Norte. 6 na suspect na may kinalaman sa mga nawawalang sabungero sa Manila Arena, pinayagang magpiyansa ng Manila RTC Branch 40. Tig 3 milyong piso ang piyansa ng bawat akusado na naaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi sulipot sa preliminary investigation kaugnay sa reklamong grave threat laban sa kanya. Pero naghain ng kanyang abogado ng counter-affidavit kung saan itinanggi niyang pinagbantaan niya ang complainant na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Gita man ni Castro, malinaw na may pagbabanta sa mga binitiwang salita ni Duterte. Low pressure area sa Silangan ng Mindanao posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Ayon sa Pag-asa, sakaling maging bagyo, tatawagin itong Kabayan at posibleng tumbukin ito ang Visayas o Mindanao. Magpapaulan ito simula sa linggo. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.